Someone here could possibly be naiwan sa nakaraan. At ang layo, ang layo. Alam mo yung parang feeling ko, ilang barko na yung dumaong dito no, sa pantalan, hindi pa rin siya nasakay or hindi pa rin siya sumasakay. So, posibleng ito ay isang klase ng energy. Pwede ito yung kadil mo, pwede rin naman na ikaw, but we're gonna find out. You can flip roles naman. Pero meron ditong nag-iintay, no? Ang dami na ritong dumaong na ship, pero hindi siya makasakay. It's like ayaw niyang umalis dito, no? Pwedeng may hinihintay siya, pwedeng iniintay ka niya. Or meron siya ritong bagay, no, na hindi maiwan sa nakaraan. Okay? Sa mga nagtatanong, ano ba yung mga ship na dumadaong? Ang mga ship na dumadaong, no, kapag sumakay siya ron, siya ay matatangay papunta sa new dimension or sa mga new journey, panibagong mga chapter ng buhay niya, no? Pero hindi siya sumasakay doon. So, ibig sabihin, nananatili siya sa nakaraan. Pwedeng may hinihintay siya because that is also an energy of someone waiting. Baka hinihintay ka niya or baka hinihintay niya na may magbago sa sitwasyon. Yeah, this person is holding back. You know, this person is actually giving me the vibe na yan, no? Tingnan mo yung pagkakayakap niya rito sa isang coin. Dikit na dikit sa kanyang chest. And the heart is placed near the chest, di ba? Almost at the center. So, ibig sabihin, no, meron siya rito iniintay, no, na nakikita niya ngayon ang kahalagahan nito. So, maaaring ikaw to, nakikita niya na yung kahalagahan mo at baka hinihintay. Alam mo yung naalala ko yung song, no, na The Man Who Can't Be Moved. Okay? Yung parang, one day you wake up and find that you're missing me. And your heart starts to wonder where on earth I could be. Yan, di ba? So, this person could be waiting for you to come back to the place that you meet. Baka doon kayo nagkita or was, no? Nandoon pa din daw siya. Diba? You'll see me waiting for you on the corner of the street. And I'm not moving. So let's see. If this is here someone waiting for you, then what happened? Okay. Ilatag naman na natin lahat ng energy sa ating table bago natin pag-usapan no, ng masinsinan. Ano ba ang nagiging kaganapan dito for you guys? Oh, so ang issue dito ay ang tagumpay. Hey there mga my loves collective! Thank you so much at patuloy at wala po ninyong sawa na pagsuporta po sa akin dito sa channel na to. At sa mga new subscribers, hi and hello everyone! By the way, my name is Yan. Welcome, welcome. At sa returning subscribers, thank you so much no, sa inyong pabalik-balik na pagtambay dito no, sa channel na iti. So yan, maraming salamat rin no, sa mga tumatambay dun. Okay, sa kabilang channel no, na all about Taurus. No? So yeah, mga babes, no, maraming thank you. So yun nga, wala tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo. You can flip roles if you want because pwede naman talaga magkapalit-palit dito, no, ang energies. Yan, no? So just take how this resonates. Pero, with this Queen of Swords energy and there's this High Priestess in reverse,
Okay? And we have that devil in a upright position, two of coins, and there's that five of swords. I do see na meron dito, no, na gumawa ng desisyon noon na naka-turn off ang kanyang intuition. Okay, with the high priestess in reverse, queen of swords, I do sense that meron ditong energy na kadil ninyo na gumawa siya ng isang desisyon, no, na hindi siya gano'n kasigurado at nakasarado pa ang kanyang intuition. 'Di ba sabi ko sa inyo mga babes 'no, ang isang person ay hindi puwedeng magdesisyon kapagka mataas ang kanyang emosyon or hindi siya puwedeng magdesisyon kapagka base lamang ito sa emosyon. Hindi ka rin puwedeng magdesisyon kung base lamang ito 'no, sa iyong brain, sa iyong mind or sa iyong utak 'no. Pero kapag nagdesisyon ka 'no, ng naka-align yang mind, heart 'no, at iyong soul, intuition 'yun. So, ibig sabihin 'no, meron ditong nagdesisyon 'no, that with the high priestess in reverse 'no, sarado yung intuition niya. At mukhang mas ginamit niya rito 'no, ang kanyang jutak. Yan 'no, ang kanya ritong utak 'no, at ginamit niya rito 'no, yung iba puwedeng hindi utak yung ginamit, puwedeng, what's this one? Parang nadaya, parang may fantasy involved, no? Meron ditong parang may halong lust and desire because the devil is also present with the Queen of Swords energy. Kung mapapansin mo, no, makapal yung julap sa likod. Yan, no? Nagdesisyon base, no, sa hindi ka naman sigurado, no? Tingnan mo, no, ang ulap ay dikit-dikit at ang kapal. Parang uulan, no? So, maaring may desisyon dito na nangyari noon, may ginawang desisyon, no, na hindi naman sigurado pero pinush, gino, no? At ito ay base sa devil energy, no? Kung saan pwedeng yun nga may fantasy involved. No? Kumbaga, no, pag nahawi yung ulap, edi magiging clear, malinaw ang lahat, no? Like literally, talagang hindi ka na sure ka na, hindi mo napapalitan yung desisyon mo, no? Pero dito, mga babes, so nagdesisyon siya based on impulsiveness, no? Naging, ano siya, ano, agad-agad siya sa paggawa ng desisyon rito, no? At ang desisyon niya ay malupitan na wala pang halong intuition. So, kung sino man siya, no, ngayon, ay naiisip niya at nararamdaman niya na parang natalo siya rito sa desisyon na ginawa niya, no? Alam mo, ang nakakaloka rito, no? Meron ng mga tao sa paligid niya with the Three of Coins energy, Four of Swords energy, Nine of Wands, no? Meron ng mga tao sa paligid niya na I do sense, no, na matagal nang nasa life niya. Pwedeng mga old friends, no, since high school or since childhood or nung nag-aaral pa siya or baka, alam mo na, no, matagal ng kapitbahay no, or matagal nang nasa buhay niya, pwedeng family members or pwedeng parents din, no? Meron pa nga ditong nagpayo sa kanya, no, about the situation here involving you na maaring ganito. Pre, alam mo, pag-usapan niyo muna maigi ni collective yan bago ka gumawa ng ganyang desisyon. Or sis, alam mo, pwedeng mag-usap muna kayo, mag-heart to heart to kayong dalawa, or baka kailangan na meron muna kayong mga ayusin, na palipasin muna ng mga bagay bago ka magdesisyon ng ganyan, no? Pag huwag kang pabigla-bigla, no? Yung mga advices nila, ito yung mga advices na galing sa mga taong sobrang malalapit at matatagal na sa buhay niya. So, pwedeng mga may solid na silang connection. So, yun nga, pwedeng mga best friends, pwedeng mga family members o relatives na close niya, no? At ang nakakaloka, inaamin niya rito na napaisip siya nun. No, na-absorb niya, naiisip niya yun, no, na parang, ano kaya, baka tama tong mga sinasabi ng mga friends ko na wag akong pabigla-bigla sa desisyon ko. Kasi desisyon tong nangyari nun eh. At may halong lust at desire. Ano bang ibig sabihin nun mga babes? No? May halong temptasyon. No? At ang temptasyon, no, kapag nandyan yan, ang hirap niya na parang pigilan yung sarili mo, no? Lalo na, kitang-kita ko dito, no, na yun ang pinaka nagiging isang top na reason kung bakit niya ginawa yun ng pabigla-bigla, no? Pero, andun na pala siya. Ito yung parang iniisip-isip nitong person na to ngayon. Parang iniisip niya rito na
dumating pala siya sa punto na after niyang marinig yung payo ng parents niya or ng mga best friends niya rito tungkol sa sitwasyon ninyo, so baka maaaring nagkagulo kayo noon, no, nagkaroon ng conflict, pwedeng temporaring hindi kayo nag-usap, yung iba, no, nag-cool off kung tawagin, no, or pansamantalang hindi mo na magko-connect sa isa't isa, hindi mag-uusap or whatever, no, pwedeng merong sitwasyon na gano'n noon, no, kasi may back and forth rito, no, na parang nandoon siya sa point na naguguluhan siya pero nagdesisyon ng hindi nag-iisip, 'di ba? So kung sino man tong person na 'to, napaisip pala siya, no? Like literally, no, meron siyang mga stop moments dito kung saan parang tama si mama or parang tama yung sinabi ng BFF ko or ng best friends forever ko. Or parang tama yung sinabi sa akin nung katrabaho ko na lagi kong kasama mag-lunch na dapat pag-usapan naming mabuti, wag akong pabigla-bigla. Dumating pala siya sa ganun, no? Pero, ang nangyari, hindi siya naglaan ng talagang time. Napaisip siya, napahinto, pero hindi siya naglaan ng focus, hindi siya naglaan roon ng, ng oras talaga, no? Para intindihin mabuti. Pero nandun na siya eh. Nandun na eh. Okay, nakikinig na siya, parang naa-attract na siya dun sa energy na ano kaya kung pakinggan ko or gawin ko yung mga sinasabi ng pamilya ko na pag-usapan muna naming mabuti ni collective bago ko magdesisyon ng ganito. Yan, no? Pero ganun pa rin, ang tigas ng ulo niya, no? With this Three of Coins energy, Four of Swords, no? Nine of Wands, no? Hindi, itutuloy ko to. Nagpatalo siya sa temptasyon. Mas matindi talaga mga babes, no? Yung temptasyon. At yan nga ay iba-iba. Basta may option dito. May option dito, A, yung pinaka-top kung ano yung reason, no? At B, yeah, I'm sorry to say, pero nilagay niya talaga kayo sa B, no? Meron siyang top rito, no, na yun yung parang pinaka-desire niya nung mga oras na yon, no, na hindi siya nag-isip, no, nagbase siya rito sa too much emotions, no, of having that strong and intense desire, 'di ba? Kaya nga kapag kayong iba, no, ang payo ko, no, is pag magdedesisyon ka, huwag kang magdesisyon dahil sobrang galit ka. Okay? Huwag kang magdesisyon pag sobrang malungkot ka. Huwag ka rin magdesisyon pag mataas ang iyong kasiyahan or sobrang saya mo. Magdesisyon ka kapag ikaw ay kalmado at magdesisyon ka ng nababase sa intuition mo. Dahil kapag pinakinggan mo at nakaalay ng desisyon mo ang iyong isipan ng iyong puso at ang iyong kaluluwa, ibig sabihin ikaw ay nakikinig sa iyong intuition at kapag nakinig ka sa iyong intuition, hindi ka magkakamali no, sa desisyon na yan at magkakaroon rito ng positibong resulta or outcome. Hindi ganun yung nangyari mga mahal, no? Kasi naka-turn off eh. Kumbaga sa switch ng ilaw, sarado yung intuition ng taong ito. So ngayon, no, dun siya ngayon bumabalik, no, na sana pinakinggan ko. Ano kaya kung pinakinggan ko yung mga tao na advices nila sa akin, yung mga taong kaklose ko. Iba siguro ang sitwasyon ko ngayon. Yan. No? So sinunod niya yun, no? Sinunod niya yung sarili niya. Pero, ang nakakaloka, hindi niya sinunod yung intuition niya. Sinunod niya rito, no, yung letter A, kung ano man yun. No, general reading ito. Pero, kung ano yung letter A na option na yon, ang taas ng binibigay niya doon na desire. Gustong-gusto niya yung bagay na yon nung oras na yon. Okay? Kasi mataas yung emosyon niya eh. Nagpapakita ng emosyon doon kung saan gustong-gusto ko tong bagay na to kesa dito kay collective. Okay? Pero dahil nababalutan ng makapal na ulap, ibig sabihin, no, hindi niya nakikita, no, ang truth patungkol dyan, no, sa letter A na pinili niya na yan, no. It could be a third party pero pwedeng hindi tao, pwedeng ibang bagay, no. Sinunod niya, no, ang kanya ritong desisyon base lamang dito sa taas ng kanyang emosyon nung oras na yun. So, tinalikuran niya kayo rito, no, with this Eight of Cups energy, okay? Not knowing na minamahal niya pala kayo. Ayun na. Nakita mo siya yan, mga babes, no, energy niya yan. Umalis siya sa connection ninyo, no, na parang, alam mo yon,
Eto na yung hudyat, no, na umalis siya pero lahat ng baso, no, ito ay baso ng emosyon at pagmamahal, no. Mahal niya pala kayo pero nagpatalo siya sa temptasyon, no. Umalis siya, inabandona niya ang koneksyon na to. Nilisan niya rito, no, ang koneksyon na to, no. Tapos ngayon, gusto niyang bumalik rito, no, sa inyong buhay, no, at magkaroon rito ng success patungkol sa inyong dalawa, no. Pero, with this temperance energy, I do sense, no, na lumipas na rin, no, at alam mo yun, no, I'm getting that word taglaga, so hindi ko alam kung may fall or meron ba ritong taga-ibang bansa kayong kadil kung saan may fall, no, or may different seasons, no, or baka may autumn season, ganyan. So, whatever the case may be, I'm sensing, yung iba pwedeng hindi, no, pero ibig sabihin kasi ng taglagas, no, is parang lumipas, no, nalagas na yung pagmamahal ninyo, no, kumbaga dun sa pagganyan nyo ng roses, no, I love him, I love him not. I love her not. Ganon, no? At doon, no, napunta kayo doon sa parang I love him not or I love her not. So, ibig sabihin, wala na, lagas na, tuyo na ang damdamin nyo sa kanya, no? Kasi ito ay victory over a long battle right here. Pero yun nga, no, ito ay nananatili na lang sa kanyang pantasya, gusto niya ng new beginning, no? Doon sa araw na yun, no, yun, no? Okay? Pero may malaking mountain sa likod, no? At yung iba sa inyo, meron na rin kayong kakonek na iba or meron kayo ritong taong paparating na sa buhay ninyo, no? So, hindi siya yun. Yung iba, meron na kayo ngayong ka-in relationship or kausap, no? And with this Seven of Swords energy, Knight of Cups, no? Seven of Cups energy, this person here, okay, gusto niyang muling i-offer yung cup na yun sa'yo. Kasi alam niyang ikaw ang pinaka-deserving dun eh. You know what I mean? Alam niyang ikaw yung pinaka-deserving dun, hindi niya madadaya yung sarili niya rito, no? Pero wala siyang gana, no, na parang gusto niyang i-offer yung cup niya sa iba, gusto niyang subukan na i-offer yung cup niya sa iba, pero wala siyang gana, no? Kasi alam niya na kahit kanino niya pa man i-offer yung cup of love na yun, ay hindi nun mahihigitan, no? Yung, um, yung kung ikaw yung mag-a-accept, no, nung cup na yun. Parang wala siyang gana na parang kahit sino yung tumanggap ng cup of love na to, hindi ako ganun magiging masaya or hindi ako magiging ganun kakontento. Pwera na lang kung si collective yung tatanggap muli nung cup na yun. Eh wala eh, nakita ko kayo rito na parang gumaling na kayo, pinagaling na kayo rito, no? Iba baka nurse kayo or baka may medicine rito, no, na nag-aaral or doesn't have to be. But this symbolizes here healing. Nasa healing connection na kayo, no? And thus, you're not giving any attention to this past person right here. Yung iba may papasok sa buhay ninyo and that's a very healing energy. Okay? So, dito hindi niya alam kung kanino niya i-offer yung cup na yan kasi parang feeling niya wala nang deserving dyan sa cup na yan maliban sa iyo. Kaya nga, ang aral, no, ay bago magdesisyon, huwag magdesisyon gamit ang emosyon. Ano pa mang klase ng emosyon iyan. Magdesisyon ka base sa iyong intuition kung saan naka-align ang iyong isipan, ang iyong puso at ang iyong kaluluwa, yan ay ang pagkinig sa iyong intuition. Because ang iyong intuition, kapag nakinig ka dyan, no, nakikinig ka rin sa iyong mga angels and spirit guides at mga guardians dito. So, thank you so much, Collective. Sarang Heyo, Love and Light. Annyeong.